Guys, panoorin natin to. Duterte pa rin. No other than. Sabi ni Marcos, no to ICC. Tama naman, dahil hindi na tayo membro ng ICC, di ba? Ano magagana sa ICC? Di ba? Search lang sa ulo yan. Gastos lang yan. Ngunit, subalit, bakit? Joke lang. Ngunit, Interpol, go ako dyan, sabi ni Marcos. So, let's find out. Abangan natin ang susunod na kabanata. Pagtapos na election yan, aarestuin niya na Interpol. Magagawa mo kung kukunin na Interpol yan. Mag-people power na lang kayo kung kaya nyo. So, tuloy natin. Investigasyon ng International Criminal Court o ICC at hinamon pang madaliin ang ginagawa nitong drug war probe, tila walang epekto ito sa posisyon ng administrasyon pagdating sa pakikitungo sa ICC. We do not cooperate with the ICC. That Yes. is the position of this government. Palakpakan Dagdag yung pa ni mga Pangulong Bongbong Marcos, palakpakan yung mga inutil na DDS. Ngunit, subalit, di nila alam, Interpol. Hindi nila pipigilan si Duterte kung plano nitong sumailalim sa investigasyon ng korte. Hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Pero hindi man makikipagtulungan sa ICC, nabuhay ang usapin ng posibleng magiging papel ng International Criminal Police Organization o Interpol na kung saan miyembro ang Pilipinas mula pa noong 1952. Pero pag ni-red notice po ng Yun siya nabutasan. Tinanggal niya yung ICC. Umalis siya sa ICC kasi dun siya alam niya dun siya kakasuhan. Ngunit subalit, may Interpol, hindi niya na alis yung Interpol. Nga siya ngayon. Nabutasan ka, digong! Tang ina mong hayop ka! Magaling ka! Pero may mas magaling sa'yo. we will be obliged to participate. As Secretary Remulla explained before, we have obligations to Interpol. Sa oras na maglabas ng warrant of arrest ang ICC, maaari nitong hingin ng tulong ng Interpol para maglabas ng isang red notice. Inilalabas ang red notice para pansamantalang arestuhin ang isang wanted na tao sa isang member country. Pero paglilinaw ng Interpol, hindi ito isang international arrest warrant pero isang notification na may utos ng pagdakip ang isang tao o grupo at kailangang pansamantalang arestuhin. Sa isang panibagong pahayag na ipinadala ng International Criminal Court o ICC sa Newswatch Plus, tumanggi na itong magkomento sa estado ng investigasyon nito sa war on drugs ng Duterte administration. Pero muli ring iginiit ng korte na sinusundan nila ang mga nagaganap sa Pilipinas para malaman kung may kailangan sila o may kaugnayan nito sa kanilang investigasyon. Para sa impormasyong Malapit na! Ah! 2025! Interpol! Impeachment! Ano kayo, mga DDS? Ah! Wah! Pumunta na kay Sensa! December 1! Ay, di. January 1 punta na kay Sensa! Malapit na! Kaya pala mainit ang ulo ni Diggs. Hindi niya alam ang gagawin. Yung isa namang anak, wala na rin. Wala na rin sa matinong pag-iisip. Ginagawa, nagwawala na lang. Ay, nako!
Nako! Malapit na. Papunta pa lang tayo sa exciting na part. Palakpakan nyo ang ICC. Ay, Interpol pala. Palakpakan nyo. Isa pa. Oh, a round of applause. Interpol. Interpol. Magaling man din. Pero nalulusutan din. So, yun lamang. Eto, itong vlog na to para warningan lang yung mga DDS na January 1 pa lang pumunta na kayo sa EDSA. Magsipuntahan na kayo sa EDSA. Ay nako. Sulitin nyo na. Gusto nyo hanggang February kayo sa EDSA. Huwag lang kayo sa northbound ha. Nagpapatraffic kayo dyan. Kiningina nyo. Mga animal kayo. Interpol. Matalino man din nalulusot. Matalino man ang matching. Nalulusutan pa rin. Ya. So, yung po, no? Ito ay warning lang sa inyo na magbago na kayo, ha? May 1 buwan pa kayo. Magbago na kayo, mga didilis. Magsibaliktad na kayo. Aarestuin nyo yung phone nyo. Interpol. DDS.